salita, hugasan ako't patawarin sa aming mga sala at gawin niyong malaya, O Diyos, ang iyong mga salita dumaloy sa puso't isipan ng bawat isa. Itago po ako, Panginoon, sa likuran ng iyong kabanalan upang maluwalhati, madakila ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, sa mga kapatiran, mga bisitang nandito na. Binabalik po namin siya sa lahat ng kapurihan, sapagat ang lahat ng ito ay aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, visited. Yan, magandang umaga sa bawat isa. Okay, tayo po ay umupo. Ayan. So, welcome po sa ating ikawalong taon bilang misyon, o bilang gawain dito po sa lugar ng Tagaytay. So, paumanhin sa mga pagkakataong talagang pagod, puyat. Salamat sa mga young people kahapon, kila si Sir Belen na tumulong. Kami nakauwi na, nakauwi na ako rito, mag-aalauna na ng madaling araw eh. Natapos kami rito, mga bandang magti-12 na, halos. Salamat sa mga tumulong, kaya biyaya ng pang lumaki siya, di ba? Mas lumaki siya. Ang una nga namin plano sana, ito yung stage natin, mas malaki sana kung yan eh. Kaso may ilang gamit pa rito, kaya hindi natin nagalaw na maayos. So, medyo kinapos yung ating linoleum, pero dadagdagan po natin yan. So, ano bang masasabi niyo mga kapatid sa ating auditorium? Di ba medyo umayos siya, no? Umaliwalas. Nalis ng init, no? Kasi meron ng nalataga na ng insulation yan, biyaya ng Panginoon. Kahit pa paano, lumamig-lamig na kaysa wala, no? Mahirap pagka wala. So, salamat muli sa mga tumulong, sa mga nagpadala ng merienda, pagkain, nagpadala sa GCash. Salamat po sa inyo, no? At salamat din siyempre sa mga nagpadala ng merienda para sa mga kabataan natin. So, sa umagang ito mga kapatid, actually, inimbitahan natin si Mayor eh. Siyempre, ang hirap kunin ng schedule ng isang leader ng bayan, no? Lalo pa pagka-araw na ito. But we do understand, no? Kung hindi man siya, kung makarating siya ngayon or mamaya, wala naman pong problema, no? At ilan nating mga panauhin. So, possible yung iba talagang dagsa tayo rito mamayang hapon. So, panalangin natin, maging makulimlim, o kaya umulan na lang mamayang tanghali, no? Para medyo malamig-lamig na bandang alas 3. So, ipanalangin po natin yun. So, mayroon po tayo mamayang mga darating na pag narinig nyo, may nag-uusap sa gitna ng mga bata, kalabitin. Ano na? Nakuha po ito, ang ingay. Pauyusin yung upo. Huwag sasabayin si pastor sa pagsalita. So mamaya, may mga ilan tayong pastor na darating, possible mga 5 pastor na darating, kasamang kanilang families, at meron ding missionaries galing sa ibang bansa. Parang may Nigerian atang darating, parang dalawang black American or who are they? Hindi ko lang ma-confirm yung kanilang pero sila po ay nabatuhan naman natin ng invitation. So, yun po mga kapatid, panalangin natin bago tayo dumako mamaya sa panghapon nating panambahan, ipag-pray natin mamaya bago tayo matapos. So, sa umagang ito mga kapatid, ang ating mensahe, ayan, sabi dito sa Romans 10:13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Sa wikang Tagalog, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Nung tayo pong lahat, lahat po tayo ay nasakop ng Kastila. That was, kailan yun nangyari sa history? March 16, 1521. Ayun, salamat. Kaya si Jay, ready ng balde. Mag-ready ng balde si Jay. Doon sa likod. Maganda, nakasabit yung saging eh. Pero may doon. MJ, may alambre. Yan sasabit mo sa dalawang alambre. Tayo lang sana. Kunin lang yung balde. Ayan. Salamat po. Okay. So tayo po ay sinakop ng Kastila. Kung alam yung history, anong petsa? Eksaktong history. Hindi ko makakalimutan yun kasi malapit sa birthday ko eh. Kaya minemorize ko siya eh.
March 16, 1521. Naalala nyo na? Tayo na ng ating mga katutubong mga kapwa Pilipino, wala naman talagang, wala tayong specific na religion. Patulungan sa isang lalaki, sabit lang doon. Yan sa may poste banda. Yan, patulong niya, well. Kaya na si Manuel. Dito na po, dito na. Makinig na po tayo. Si Jay, lagay mo na lang dito. Yan. Dito. Yun, oh. Ayos mo, baka matumba si Jay. Parang tabi. Yung balde, tabi. Okay. So, balikan natin. Makinig mo na. Hello? Pwede na bang makinig? Pastor, bago pumasok ang Kastila, ano bang religion ng mga Pilipino? Wala. Naniniwala tayo kay Bathala, iba pa. Tama? So, 1521, nung pumasok ang mga Kastila, dalawang hawak nila sa kanilang mga kamay. Yung isang kamay, cross. Yung isang kamay, espada. Tama? Ang mga Pilipino, maging Katoliko kayo o papatayin namin kayo. History to, hindi tayo naglulukuhan dito. Tama? History to. Si Rahau Mabon, sa takot na patayin ang kanyang pamilya, ang kanyang lahi, nagpakonverti sila sa Katoliko. Pero, may mga Pilipinong ayaw tanggapin yung pumasok ng mga dayuhan sa atin. Tulad nino, Pastor, nila Lapu-Lapu. Nakuha. Alam natin ang history nung panahon ng mga Kastila. O, pasensya na. Anong ginawa sa mga Pilipino? Sa mga lupa ng Pilipino? Kinuha ng mga Kastila at nilagay ang kanilang mga pangalan. History po tayo, hindi tayo naglulukuhan. Anong ginawa sa mga lalaki? Nung panahon ni Jose Rizal, nung panahon ng Noli Me Tangere, ng El Filibusterismo, anong ginawa sa mga lalaki? Ginawang mga alipin. History tayo, hindi tayo naglulukuhan dito. Sa mga babae, anong ginawa sa mga babae natin? Pasensya na. Pinag-rape ng mga Kastilang sundalo. At hindi lang yon, pati paring Kastila. Alam niyo bang si Padre Damaso ay may anak? Sino? Si Maria Clara. Meron siyang ni-rape na isang babae. Nasa history yun. At yung anak, pinangalan ng Maria Clara. Kaya nga yung mga lumang simbahan, makinig po tayo, yung mga lumang simbahan, may mga tunnel yan sa ilalim. Alam niyo ba yun? Baka hindi niyo alam. May mga tunnel yan sa ilalim. Naka-live tayo, may ganun live, no? Kasi totoo naman yung sinasabi natin. At doon ginagawa ng mga kalokohan na mga paring ito, yung mga Pilipinas, doon nire-rape sa tunnel, sa ilalim ng simbahan. Pasensya na po, yung po'y totoo. Hindi po tayo naglulukuhan dito. Bago tayo pasukin ng Kastila, ang Pilipino, pagano ang ating relihiyon. Marami tayong pinaniniwalaan, bathal at iba pa, diwat at iba pa. Pero mga kapatid, long before, bago pumasok sa atin ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang Europe, na-convert na sa Christian ang Europe. Nandun na sa kanilang Biblia. Kaya no wonder, nung si Rizal, nung pumunta sa Europe, siniwalat niya yung kalokohan ng mga parailing Kastila, mga paring Kastila, kung anong ginagawa sa lupa ng mga Pilipino, anong ginagawa sa mga babae, pinagsasamantalahan. Anong ginawa ni Rizal? In-expose yun sa Europe. Marami ng Christians doon dati pa eh. Nandun ang Bible. Nakuha niyo mga kapatid. Nung in-expose ni Rizal, syempre, nalaman sa Pilipinas sa mga praile. Anong ginawa kay Rizal? Hinanting. Nakuha po at para patayin. Nakuha niyo mga kapatid. Yun ang history ng ating bayang Pilipinas. Oo. Sinakop tayo ng Kastila, ginawang alipin, kinamkam ang mga lupa, pinagsamantala ng mga babae, at marami pa silang ginawang kalukuhan. Sino yung nanood sa inyo ng Andres Bonifacio? Diba? Sino pa to? General Luna.
Meron pang isa eh. Si Goyo. Si Goyo. O, di ba? Talagang grabe mga ginawa sa mga Pilipino. Yun talaga ang totoong nangyari. Nakuha po? Yun yung pinasok sa ating ng Kastila. Kung hindi kayo magpapakonverto sa Roma Katoliko, papatayin namin kayo, aalipinin namin kayo, gagawin namin kayo mga alipin, alila. Kaya tinawag tayo ng mga preling Kastilang idiot. Alam niyo pag sinabing idiot, B.O.B.O. raw ang mga Pilipino. Yun ang nakakalungkot doon. Pero hindi. Okay, balik tayo rito sa ating tekstong binasa. Sabi sa Romans 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel that they might be saved. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ang desire ng aking puso at panalangin para sa bansang Israel na sila ay maligtas. Hello mga kapatid. Si Apostol Pablo, dual ang kanyang citizen. Ang kanyang mga magulang ay Israelitas. Mga Hudyo sila. Pero sila ay napunta sa Rome, kaya sila ay Roman citizen din. Anong desire ni Apostol Pablo? Makinig, sabi rito, ang ninanais ng kanyang puso at panalangin para sa Diyos ng Israel na ang kanyang mga kababayan, mamaya na yan, sa hapon pa yan, na ang kanyang mga kababayan ay maligtas. Huwag mo nang papapakin yan. Sa hapon natin yan. Hindi ngayong umaga. Nakuha po. Okay, dito muna tayo. Kumain muna tayo sa salita ng Diyos. Ipagkain naman tayo mamaya. Okay, sabi dito mga kapatid, ang hiling ni Apostol Pablo at ang kanyang panalangin ng kanyang mga kababayang Israelita ay maligtas. Isipin mo mga kapatid, galing siya sa Israel, ang lahi niya Israel, napunta sila sa Rome. Karamihan doon, hindi naman, tawag dito, hindi naman mga taga-Israel o hindi naman mga Hudyo. Ito yung mga hintil. Ang Roma, naniniwala sila dati, bago pa maging Catholic ang Roma. Makinig, ang Rome, naniniwala sila sa pagan religion. Ang kanilang religion ay pagan. Ibig sabihin ng pagan, pagano, marami silang mga pinaniniwala ang Diyos-Diyosan. Tulad nila Apollos, Aphrodite, sino pa, Neptune, at marami pang iba. They believe in many gods and goddesses gaya ng Greek. Okay? Sabi nito, mga kapatid, ang nais ng aking puso at panalangin sa Diyos ng Israel ay sila'y maligtas. So pakiusap, pasuyo na lang mahal ng cup para sa tubig. Huwag yun kasi sa hapon natin yung mga bottles. Paki-message si Christian, 2 container. Pasuyo na lang. Okay, sabi nito mga kapatid, desire ng kanyang puso na maligtas ang kanyang mga kababayang Israelita. Mga kapatid, ako'y naniniwala kung bakit tayo mga kapatid dinala ng Panginoon dito sa lugar na ito, sapagkat desire din ng ating Panginoon ng ating mga kababayan sa lugar na ito ay maligtas. Hello mga kapatid. Yun ang desire dapat natin bilang mga Kristiyano. O ang tanong ko sa inyo, nagdi-desire din ba ang ating mga puso, ikaw bilang Kristiyano, sinasabi mong tinanggap mo si Kristo? Are you also desiring that your neighbors, even your loved ones first, your neighbors, your friends, will come to know Christ as their Lord God and Savior? Tayo rin ba'y nagdi-desire na yung kaibigan mo, kamag-anak, mahal sa buhay, makakilala rin kay Kristo? Mga kapatid, bagaman si Apostol Pablo, mga kapatid, ay isa ring Israelita, subalit sabi ito mga kapatid, ang kanyang nais ang kanyang puso ng kanyang mga kababayan ay maligtas. Sa totoo lang, marami kong inimbitahan dito sa atin. Salamat kasama ng itong mga kabataan ko at ang kanilang mga magulang. At sinikap din nating magbigay ng sulat kay Mayo sa council para sila ay makabisita. Possible, baka mamaya may mga dumating, hindi natin alam. So mga kapatid, bakit natin ginagawa yun, Pastor? Bakit tayo may evangelism sa mga kabataan? Bakit tayo may evangelism sa mga adults? Pastor, sapagat ang desire ng ating Panginoon, listen,
ang nais ng ating Panginoon ay etong mga mahal nating sa buhay, mga kapitbahay natin, ay makakilala rin kay Kristo bilang ating Panginoong tagapagligtas. Kaya ang tanong ko sa inyo, yung dimbang ay yung desire, yung dimbang yung nais ng yung mga mahal sa buhay makakilala kay Kristo. Salamat sa mga Kristiyanong kabataan na nag-iimbita ng kapwa kabataan. Meron ditong isang magaling na kabataan nag-iimbita si John Lay. Naimbitahan niya itong mga to Pwede ba natin palapakan si John Lay? Abay, nagdawang mabuti yan. Kayo mga kabataan, abay, mag-imbita rin kayo ng kapwa nyo kabataan. Bakit? Hayaan ba natin silang mamatay at nawalang Kristo sa kanilang buhay? Mamatay na, tapos paggising ng kanilang mga mata, nandun na sila sa lawa ng apoy. Totoo naman talagang may langit at totoo naman talagang may impyerno, may lawa ng apoy. O ikaw rin ba? Nagnanais ka rin ba? O sino rito may mga young people? Pag ganito may mga okasyon tayo, listen, hindi lang ito para sa atin. Actually, para ito sa kanila. Para ito sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, na wala pa kay Kristo. Nakuha niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya, mapalad kayo. Kayo, James, yung mga nanditong kaibigan. Mapalad kayo, merong isang kaibigan mo na nagmamalasakit sa'yo. Sino yung mga inimbitan dito ni John Lay? Ilang kayo? Isa, dalawa, tatlo. Mapalad kayo, hindi kayo inimbitan dito ni John Lay para lang sa wala. May purpose ang Diyos. Nais ng Panginoon, kayo rin ay makakilala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Nakuha? Okay, balikan natin to. Para ang tao ay makakilala kay Kristo, alam naman natin si Jesus, umakit na sa langit, tama? Sabi sa Romans 10:13, pinakita ni Jesus lahat ng himala, pinakita ni Jesus lahat ng bagay na magagawa niyang mabuti. At sabi nga rito sa Romans 10:13, fast forward tayo, listen. Okay, sabi sa Romans 10:13. Okay, sabi sa Romans 10:13, basahin natin sabay-sabay. Ready? English muna, go. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay, Tagalog natin, basahin natin. Ready, read. Sapagkat ang sisitawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. So wala na si Jesus, nasa langit na siya. Pero iniwan niya sa atin ang banal na spirito. Nananahan sa atin. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos. O kaya dito, pasensya na, inuulit ko pa, so bakit wala kayong ribulto dyan? Meron ba kayo nakita? Nung magpapari ako, marami kaming ribulto sa bahay. Iba-iba ng anyo. May gawa sa kahoy, may gawa sa chok. May gawa sa, ano yung pinansusulat natin ng mga bata tayo, yung para siyang bato na ginagawa nating chok. Aba, alam niyo ba nung unang panahon, malupit, hindi kahoy, hindi chok, hindi bato. Ginto ang nilililok nila. O kaya silver. Abay, ngayon, kamahal naman ng ginto. Anong gagawin ng ating, alam niyo, paggawaan ng mga ribulto, saan meron? Pinakamarami sa Paete, Laguna. Kung nanood kayo ng Eyewitness, yung gumagawa ng Maria Cuno, Jose, Jesus, yung mukha ni Jesus, napanood ko to sa Eyewitness, napakagaling niyang lumilok. Alam mo yung nilililok niya? Nabibenta sa Italia, sa Roma, sa iba't ibang bansa. Talagang kahoy, talagang kala mo umiiyak si Kristo, si Maria, si Jose. Nakakalungkot, alam niyo ngayon, baliw na siya. Pagala-gala na lang sa Paete, Laguna. Pero nung in-interview ni Jessica Soha, di ba sabi nila, ang dami mong nabebenta yung lahat ng ginagawa mo sa iba't ibang bansa. Opo. Meron po kung ilang piraso rito, pero alam mo, nakakalungkot, siya ay nagpagala-gala na lang sa kalsada. Samantalang yung mga obra niya, milyong halaga mga nabenta. Ngayon, nasaan na siya? Kasi ang Diyos hindi siya kahoy, hindi siya tiyok, hindi siya bato. Makinig. At hindi dapat natin hinuhulma siya, mali yun eh. O sabi sa Exodus, gusto ko balikan natin to. Total, nandito na tayo.
Pastor, tama ba magkaroon tayo ng ribulto? Mapagawa yan sa ginto, pilak, tiyok, bato, at iba pa. This time, malalaman nyo. Exodus 20. O yan. At anong sinasabi sa mga gumagawa nito? Kayo na magbasa. Baka sabihin nyo, dinadaya kayo. Tagalog. O, sabi ng Diyos, basahin natin ito ha. Kayo nga magbasa. Already, Exodus chapter 20 verse 1. Umpisa natin sa verse 1. Ako ang English, kayo ang Tagalog. And God spake all these words saying, Tagalog, kayo po. Ready, read. At sinalita ng Diyos, Lahat ng salitang ito na sinasabi, o sabi ng Diyos ni Yahweh sa Old Testamento I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Tagalog, kayo po. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, ako ang Diyos na nagpalabas sa inyo sa Ehipto. Di ba, balikan natin sila Moses. Di ba bihag sila for 400 years mahigit ng mga Egyptians, tama? Ginawa silang alipin, pinatayo yung mga pyramid sa kanila, mano-mano nilang ginagawa yun At hinihila nila yung malalaking bato, mano-mano pataas ng pyramid. Ginawa silang alipin for 100 years. Ngayon sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, alam niyo yung istorya ni Moses, di ba? Pinapatay ang mga batang sanggol ng mga Israel, mga malulusog kasi. Dumadami sila So sabi ng Pero, patayin lahat ng mga bata na pinapanganak ng mga Israelita. Sabi ng mga kumadrona, sige po, opo, mahal na Pero, mahal na hari, papatayin po namin lahat sila. Nabigo ang mga kumadrona. Bakit? Bago pa sila dumating sa mga bahay ng mga manganganak, nakapanganak na ng mga lalaki yung mga Israelita at ang lulusog ng mga bata. Kaya sabi ni Pero, patayin lahat ng mga bata. Dahil nga, yung nanay ni Moses at tatay ni Moses, alam nila na pinili ng Diyos si Moses. Anong ginawa ng nanay at tatay? Gumawa ng basket. Kasi bawal umiyak ang bata, papatayin Nakakatuwa naman si Moses, no? Hindi siya maingay. Samantalang yung mga batang narinig, no? Ay, anak yun ng Hudyo, may bata ron, patayin. Pinapatay talaga. Pero si Moses, na itago ng ilang buwan, hindi naririnig ang iyak. Niloob na rin yun ng Panginoon para hindi siya mapatay. Anong ginawa ng tatay at nanay? Gumawa sila ng basket. At nilagyan ito ng parang alkitran para hindi pasukin ng tubig, yung basket. Naglagay marahil doon ng lampin. At si Moses, pinaanod doon sa Nile River. Sinundan ng kanyang ate, si Miriam. Kung saan pupunta yung kapatid niya, yung basket. Hanggang ito ay nakarating sa anak ni Pharaoh, sa prinsesa. Sabi ng prinsesa, uy, may basket doon. Pwede bang pakikuha? Tinawag niyo mga alipin niya, babae, kunin niyo. Pagbukas, uy, malusog na batang Hudyo. Anong sabi ng prinsesa? Siya itatawagin kong Moses, gagawin ko siyang anak. Hindi siya papatayin ng tatay ko. Sapagkat aampunin ko siya, gagawin ko siyang anak, aalin ko siyang anak. So si Moses, na-train siya. Na-train siya sa Egyptians. Naging siyang dapat next to Pharaoh. O, pasok po kayo, mahiya. Ayan, dito yung babae, dito yung lalaki niya, bigyan nyo sila. Kuya, dito yung boys. O, dito sa amin, hiwalay ang bicolor at puti. Yung magaganda doon. Yung mga gagwapo dito. Kasi napagkakamalan, pag dumitik ka sa mga babae, baka babae ka rin, ano ba taka talaga? Lalaki, babae lang yung ginawa ng Diyos, di ba? Okay, balik tayo. Ano nangyari kay Moses? Sa madaling salita, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, palalayain ko yung mga kababayan kay Pharaoh. Lumapit ka sa kanya, sabihin mo, ako si Yahweh, palayain kayo sa Egyptian. Nagmatigas si Pharaoh, di ba? Naalala niyo ba yun? Nagmatigas siya. Sabi ng Panginoon, listen, magpapadala ako ng 10 salot, hindi alagad. Ano yung mga salot? Palaka, mga langaw, mga tipaklong,
Ano pa, Pastor? Naalala nyo? Ano pa? Naging dugo ang tubig. Naging dugo ang tubig. Magkakaroon sila ng mapigsa. Lahat. Magkaroon nga lahat. Alisin, at yung dulo, matindi na yung dulo, bumigay si Pero. Lahat ng mga hayop na lalaking panganay at lahat ng mga anak ng taon, mga Egyptians, panganay na lalaki, bata man, sanggol man, o matanda man, basta panganay na lalaki, kapag dumating yung anghel ng kamatayan, bawat bahay ng Egyptians na dadaanan ay mamamatay. Eh sabi ni Moses, Panginoon, paano kaming mga Israelita? Makinig, may mga panganay din kaming anak, anong dapat namin gawin para hindi sila mamatay? Okay, sa inyo mga Israelita, sabi ng Diyos, magkakatay kayo ng tupa. At yung dugo ng tupa, ilalagay nyo sa taas ng pintuan nyo, sa harapan, sa taas, sa labas pati sa poste. Pag dumating doon ang anghel ng kamatayan, pag nakitang may dugo, doon sa taas ng pinto nyo at sa poste, hindi papasok doon yung angel of death. Yung mga anak yung panganay, buhay sila. Yung mga Egyptians, nakapaganda ba sila? Hindi. Mga Hudyo lamang. At sabi ni Moses, ng Panginoon kay Moses, habang may nangamamatay na mga sanggol sa mga kapitbahay nyo, kumain kayo ng tinapay na walang libin, yung pampaalsa. At magpuri kayo sa Diyos. Maya-maya, nag-iiyakan mga kabit. Anak ko! At lahat ng bahay ng Egyptians, umiiyak ang mga tatay, nanay, sapagat ang kanilang mga panganay na anak at mga panganay na hayop na lalaki nangamatay lahat. At dahil doon, sabi ni Pero, sige Moses, umalis na kayo. Uumusin nyo kami lahat. So, anong ginawa ng Panginoon? Alam niyo storya? Di ba pinatawid sila sa dagat? Hubukay yung dagat. Hindi ko natatapusin doon. Hinabol sila ni Pero. Pagdating sa gitna, lahat ng Israel nakalagpas na ron sa pangpang. Sila Pero, ano nangyari? Nandun sa gitna ng dagat, anong ginawa ng Diyos? Yung dagat na binuka niya, binalik niya. Lunod lahat sila Pero, ang mga sundalo at mga kabayo. Alam niyo ba sa history, sa YouTube, hanapin niyo, yung remnants nung nila Pero, nandun pa yung mga gulong, kalesa ng mga kabayo, mga ginto at mga sapatos ng kabayo, nahukay pa. Alam niyo ba yun? Search sa YouTube. Totoo ang Bible, Genesis ng Bible. Okay, sabi ng Panginoon, balik tayo sa ating talata, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos. Pansinin niyo yung salitang Diyos. Capital D, malaki. Maliit lang. Kasi sa Bible, pag gumamit ka ng D na malaki, ang tinutukoy nun ang Diyos nating Ama sa Langit, si Yahweh. Pero kapag gumamit ka ng maliit na letter D, hindi yan ang Diyos natin. Yan ay Diyos-Diyosan. Nakuha nyo? Maaring si Satan o anumang bagay sa mundong ito. Anong sabi ng Diyos? Huwag kayo magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Okay, verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Okay na magbasa sa Tagalog. Ready? Read. Huwag kang gagawa Para sa iyo na larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa baba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang gagawa ng ribulto. Anumang anyo, nakawangis man ng anumang tao man o bagay sa taas ng langit. Ano ba yung nasa langit nakikita natin? Mga ibon. Araw, bituin, huwag kang gagawa yan, tapos luluhuran mo. Mga ginawa lang yan ng Diyos eh. Ano pa sumunod? Huwag kang gagawa ng anumang sa langit o ng nasa ibaba ng lupa. Ano ba nakikita natin sa lupa? Mga halaman, aso, elepante, iba pa kasama ang tao. Huwag kayong lililok, sabi ng Diyos. At huwag nyo silang luluhuran ng ganyan. Nilikha lang sila ng Diyos. Naintindihan niyo po? At sabi to, at yung mga nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ano bang nasa ilalim ng tubig?
mga isda, kahit iba't ibang klase. Huwag kayong gagawa niyan, figurin at iba pa. Kahoy, ginto man, chok, at luluhod kayo sa kanila, aalayan nyo ng pagkain. O, makinig kayo, sundan natin. Sabi ng Panginoon, Thou shalt not bow down yourself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Tagalog kayo po. Huwag mong sabay-sabay. Ready? Read. Huwag mong yururakan sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapaligupuin. Ang iyanagawa kapalampalan sa tampalasan ng mga magulang sa mga anak. Kasi kasuwali kapat na panin ng lahi ng mga napupuot. Oh. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong gagawa. At sabi rito, makinig, huwag kayong luluhod sa kanila. Listen, huwag din kayong magbibigay ng pagkain sa kanila at huwag nyo silang paglilingkuran. O makinig, anong tinuro sa atin ng Kastila? Ribulto. Balikan natin yung Paete, Laguna. Alam niyo ba kung sino may-ari ng paggawaan ng mga ribulto sa Paete, Laguna? Mayayaman? Sino? Mga Chinese. Hello? Tayo naman mga Pilipino, pumutol lang puno, inukit, kamukha ni Ruby, maganda, kinulayan, mukhang ginawang parang Kastilang dating, nilagyan ng tela, binarnisan, kumuha ka ng puno, Ruby, tapos nung kagaganon, teka, sino bang may buhay itong punong to na ginawa, pinutol, o ikaw? Sino dapat ang maglingkod? Yung walang buhay o yung may buhay? I mean, sino dapat yung maging gamit? Yung nilikha mo, ikaw na lumikha. Di ba dapat ang magsilbi sa yung nilikha mo? Kasi ikaw naglikha eh. Hello? Doon tayo pinalaki ng mga Kastilang mali. Kaya dito, kung makikita nyo sa ating simbahan, listen, wala tayong mga ribulto rito. Ni Jose, ni Maria, kahit ni Jesus, galit ang Diyos sa mga gumagawa nun, sa mga nagbebenta nun, bili na kayo, Santo Niño, Santo Niño. Nung nandun pa sa Tolentino West yung simbahan natin, ang dami niyang bit-bit. Si Jesus daw ito, yung itsura daw Jesus, yung batang galang Santo Niño. Yung isa, sino yung dala mo? Si Maria. Nagtanong ako sa gate, sino yung dala mo? Si Jose. Magkano? Alam mo, sabi ko sa naglalako, ano sila? Diyos po, binibenta po namin mga ribulto. Sabi ko sa kanya, Kuya, kung Diyos nyo yan, ba't mo binibenta ang Diyos mo? Alam mo ba, sabi ko sa nagtitinda, Kuya, mali yan. Hindi tama yan. Ano sabi ng Diyos? Sinusumpa yung gumagawa niyan at lumuluhod dyan at naglilingkod dyan. Saan talata, Pastor? Sabi ito, no? Sinusumpa, yan, no? Ayan, makinig, ha? Oh, makinig. Ang Diyos ay mapanibughuin. Alam niyo mga panibughuin kung ano? Ang Diyos ay seloso. Sino sa atin ang hindi nagsiselos? Aminin, kahit ako nagsiselos ako, best friend ko, tapos hindi na ako pinapansin. Aba, yung pinapansin na si... Alam mo? Si Jerry. Kahapon lang, sweet-sweet namin ng best friend ko, tapos ngayon si Jerry na. Di ba nagtatango tayo, nagsiselos tayo? Hello? Tandaan, tayong tao, ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang Diyos marunong magmahal. Makinig ha? Ang Diyos din ay nagtatampo. Ang Diyos din ay siloso. Di ba nilagay niya sa atin yon? May ganun tayong damdamin. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Marunong din tayo magmahal, magselos, magalit kung kinakailangan. Yun ang katangian ng Diyos. Buhay kasi siya eh. Samantalang yung ribulto, magsiselos ba to kung pitikin ko yung ilong yan? Hindi po. Yung ate ko, naalala ko eh. Bumili ng Jesus, yung natatanggal yung kamay. Eh, ano na ako nung Christian na ako nun?
Bili na po kayo, santo, santo, santo. Yung ate ko, kuya, ano yan? Yung pangani namin yung kapatid. Magkano yan? 1,000 po. Mahal naman ng santo ninyo, ng Diyos, sabi ng ate ko Baka naman pwedeng 700 na lang. Kristyano na ako nung dumadalo na ako sa lighthouse noon. Sige na nga po, 700 na lang. Dapat nga yun talaga, 1,000 yan. Pinili ng ate ko. Totoo ito. Sabi ko, mamalasing tayo. Sabi din, ang Diyos ay mapanigbuhi siloso siya na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga bulang. So pag ikaw ay gumagawa ng ribulto, niluluhuran mong ribulto, inaalaya mo ng bulaklak, ng pagkain at binubuhat-buhat mo yan, kung saan pupunta yan, wala namang buhay yan Ano sabi ng Diyos? Dinadalaw niya ang katampalasan. Ibig sabihin, sa ribulto, hindi natutuwa ang Diyos. Galit ang Diyos sa ribulto kasi walang buhay yun Ang Diyos sa Espiritu. Nakuha niyo mga kapatid? Hello? Sa Bible, hindi nagsisinungaling ang Biblia. Okay, basahin natin. Aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga salin lahi ng mga napuput sa akin. Hanggang kailan, Pastor? Hanggang isa-ikatlo at ika-apat na salin lahi. Nung nabasa ko ito, Christian na ako noon, sa lighthouse na ako, Baptist na ako noon sa Dasma. Nagagalit pala ang Diyos sa mga gumagawa ng ribulto, sa mga lumulod sa ribulto. Sabi ito, sinusumpa niya hanggang ikatlo, hanggang ika-apat na lahi. Ibig sabihin yung lolo ko, kung sila ay hindi pa Kristyano, kung Katoliko sila noon, yung nanay ko, kami, pangatlong lahi kami. Galit pa rin ng Diyos sa amin, sa anak ko. Galit pa rin ng Diyos kasi sumasamba sa Diyos-Diyosan Pero para maputol ang sumpa, ang galit ng Diyos, kailangan ituwid natin. Kaya nung ako'y Kristyano na mga kapatid, tinanggal namin, sabi ko sa isa kong ate, Kristyana rin ate, meron siyang santo ninyong umiilaw-ilaw, yung may kubong salamin. Diba ate, sabi sa Bible, mali yan? Simula nun, hindi na kami naggaganon. Pag alas 6 ng hapon doon, hindi na kami nagpipray doon. Direct na sa Diyos. Sabi ko, ate, tingnan natin yung loob kung ano. Di kinuha namin yung sasalamin. Di ba may bahay-bahay siyang ganyan, umiilaw yung sa gabi. Ay, pambira. Tingnan natin kung saan siya gawa. Okay yung piloke. Ginano namin. Kasi ano lang, parang manika lang siya. Ginano namin. Pindutin ang ulo, goma. Okay ito Tinanggal namin yung damit. Ito na. Doon na lumabas. Pagtanggal namin ang damit ng ganyan, naka-stick siya. Nakagano sa ulo ng manika. Siyempre, tinanggal namin yung mga damit. Di ba yung damit? Ang ganda, may kulay-kulay pa, kumikinto pa. Alam mo, na-discover namin sa damit. Tain ng daga. Itlog ng ipis, mga tain ng ipis, at may mga ipis nandun nagtago sa loob. Tingnan mo, niloloko tayo ng mga nagbebenta at yung nagturo sa ating, di ba? Tuloy ko lang. Sabi nito, subalit, pinapakitaan ko naman ng kawaan ang libu-libong ibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya mga kapatid, listen. Ituloy ko na. Ituloy ko na ha. Sige, nandito na tayo. Para hindi tayo maging bulag. Sabihin ng pang, hindi ko pa ito tinuro sa inyo. Ito pang malupit. Punta tayo sa Psalms 115. Sabi ng mga Israelita, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy true sake. Sa Tagalog, wag sa amin, O Panginoon, wag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Makinig, sabi ng mga hintil, nasaan ang inyong Diyos? Sabi ng mga hintil sa mga Hudyo, saan ang inyong Diyos? Meron kaming Diyos. Ito nga, speak so di ba sa Egypt, ang Diyos sila, kumuha sila ng ribulto, Diyos-Diyosa nila, yung ulo ay pusa, ay katawan pusa. Tapos yung ulo tao. Nakita niyo yun? Meron namang tao ang katawan, uso ay yung ulo, aso or pusa.
Diyos-Diyosan yun sa Egypt. Okay, sabi ng mga hintil, nasaan ang Diyos nyo? Ito, Diyos namin, oh. Meron kaming ribulto ng Diyos namin, kayo wala eh. O makinig, sabi ng Israelita, hindi naman ang Diyos namin ribulto, ang Diyos namin ang Espiritu. O makinig, eto na. Bakit sabihin ng mga bansa, saan nandun ngayon ang kanilang Diyos? Ang sabi ng mga Israelita, ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Totoo naman talaga, ang ating Diyos ay nasa langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibig. O, anong sabi? Ito matindi. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. Ito, malupit ha, Tagalog. Basahin niyo po, Tagalog. Pwede read. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yari sa pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng tao. So, ibig sabihin, ang lupit, no? Dati pala, ginto ang ribultong ginagawa. Pilak, yari sa kamay ng tao. Hindi ganun ang Diyos, hindi siya ginagawa. Doon tayo pinalaki ng mga Kastila. Mga kumamkam ng lupa sa atin, mga paring Kastilang Katoliko, tama? History, balikan natin. Mga nagpangalan ng mga lupa ng bawat Pilipino, sino? Mga paring Kastila. Ginawa tayo mga idiot. Ginawa tayo mga alipin. At sa ilalim ng mga lumang simbahan, may mga tunnel dyan, doon nilarape ang mga Pilipina. Oh. Hello. Pasensya na, mga anak. Mga nanay at tatay. Pero totoo ang history. Sabi ng ang kanilang Diyos-Diyosan ay yari sa pilak at ginto. O, isipin mo na, ito na tayo. Mga anak, ito na. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. O, makinig po mabuti. Tagalog, basahin niyo po. Ready? Read. Sila ay may mga bibig. O, yung ribulto, may bibig, wala. Ganda pa nga ng mukha eh. Kasilang-kasila yung mukha, tangos ang ilong, Mary daw. May bibig, wala. Meron. Nakakapagsalita. Ano pa? May mata sila. Nakakakita? Ano pa sa verse 6? They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. Sa Tagalog, sila may mga tenga. Ngunit hindi sila nakakarinig. May mga? Ilong ay mayroon. Ngunit hindi sila Yung ibulto, may tenga, wala. Meron, wala. Yung mga inuukit, meron. Nakakarinig. May ilong ba, wala. Meron. Nakakaamoy. Next, they have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Tagalog, basahin niyo po. Ready, read. Meron silang mga, ngunit hindi nakakahawak o nakakatangan. May mga paa sila, pero hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang mga ngalangala o lalamunan. Kaya anong ginagawa ng ating mga kababayan? Di ba nakaganyan? Sa sabitan ng sampagita. O ilang taon na yun nandyan? Sinisimba natin. Gumagalaw ba? Pag gumalaw yun, natakot ka. Pwedeng sapian nyo ng masamang espiritu. Nakaganyan. Mga saging nandyan, mga saging mangga, nakaganyan. Para ang kunin nyo na lahat. Dali. Kung saan kunin yung batang gala daw. Ganun ba ang Diyos natin? Yan ang ginagawa ng mga ano natin. Pasensya na, Santa Cruz na naman, di ba? Buhat-buhat sino? Si Jose raw to. Si Maria daw to binubuhat. Bakit? Makinig. Wala kasi silang paa. May paa pero hindi naman nakakalakad. Kasi chok kasi kahoy. Kasi pila, kasi ginto lang sila. Nakuha niyo mga kapatid? Tuloy natin. Ito malupit. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Tagalog pakibasa. Ready, read. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging kagaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. May buhay bang ribulto? O kung masaya ka na ginagawa mo yung ginagawa rin ng kanila, kung wala silang buhay, wala ka rin buhay kasi ang Diyos natin ay buhay. Nakuha niyo po mga kapatid? Okay. Balik tayo sa ating talata. Romans 10:13. Malinaw ba sa inyo? Naintindihan po ba?
kung bakit wala tayong ribulto. Gusto ba ng Diyos na may ribulto tayo? Huwag kang gagawa. Huwag kang luluhod. Huwag mo silang aalayan ng bulaklak. Huwag mo silang paglilingkuran. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Hindi si pastor, ang Diyos natin, si Yahweh. Ang Diyos natin na sa langit. Nakuha? Huwag kang magkakaroon. Huwag mo silang bubuhatin. Meron silang mata, hindi nakakakita. May ilong, hindi nakakamoy. May bibig, hindi nakakasalita. May lalamunan nga lang pero hindi nakakapagsalita. May tenga, hindi nakakarinig. May kamay, hindi nakakahawa. May paa, pero hindi nalakad. Kaya ang ginagawa ng kababayan natin. Bubuhatin. Naawa ko sa ating mga kababayan sa totoo lang. Nung nakaraan, 2 weeks ago, fiesta rito sa Tolentino. Traffic. Sabi ko, ba't traffic? May mga sumasayaw sa pandang ba? Tawag nila doon? May mga karakol ba yun? Sino nasa harap nila? Ribulto. Asa natutuwa bang Diyos doon? Galit na galit doon ang Diyos. Sa Diyos tampalasan. Alam niyo, pag sinabing tampalasan, ito ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos sa mga gumagawa nun. Anong sabi ng Diyos? Dadalawin sila ng Diyos hanggang ikatlo, hanggang ikaapat na henerasyon. Yung sumpa ng Diyos ay hindi maaalis sa kanila. Pero maaalis lang ang sumpa ng Diyos, ang puot ng Diyos kung sila ay sasampalataya kay Jesus. Kaya sabi po sa Romans 10:13, basahin natin ang ating teksto. Sabi po dito sa Romans 10:13, okay, ready? Basahin po natin sabay-sabay. Sabi ito, go. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa wikang Tagalog, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. O, balikan natin bago tayo magtapos at manlangin. Never, simula nung pinanganak ni Maria si Jesus, alam niyo ba sa Bible, never na tinawag ni Jesus si Maria na nanay. Alam niyo ba tawag ni Jesus kay Maria kung ano? Babae. Woman. Walang galang tong Jesus na to. Diyos siya, nagkatawang tao siya. Si Maria tao lang eh. Parang si ate, kayong mga babaeng ordinaryo. Mapalad pinili ng ating Ama sa langit. Pero walang nanay ang Diyos. Ginamit lang yung sinapupunan ni Maria para si Jesus maging tao. Pero wala silang relasyon ni Jesus. Okay, nung si Jesus ay 12 years old na, listen, nawala si Jesus ng ilang araw. Kasi nagbayad sila ng buwis. Mula sa Judea, pumunta sila sa Jerusalem, sa Bethlehem, para magbayad ng buwis. Sinama nila si Jesus. Pagbalik nila, si Jesus nawala na sa kanilang paningin ng ilang araw. Bumalik sila sa Jerusalem. Nakita nila sa templo, Jesus! O sabi ni Maria, Jesus, na, matagal ka na namin hinahanap, nawawala ka ng ilang araw na. Sinong kausap ni Jesus? Mga matataas na pare ng Old Testament pa. Sino itong batang ito? Napakatalino. Alam niya lahat ng batas ni Moses. 12 years old. Di nila kilala kasi si Kristo. Dumating si Maria. Jesus, nag-aalala kami, ilang araw ka nang nawawala. Alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, ano yung tinawag na nanay? Sabi ni Jesus, babae, hindi mo ba alam na dapat nasa tahanan ako ng aking ama? Hindi niya tinawag si Mariang nanay, kasi ginamit lang yung sinapupunan ni Maria. Diyos siya, para maging tao, kailangan ipanganak lang siya ng babae. Mapalad si Maria. Pinili siya ng ating Ama sa langit. Pero hindi siya mas mataas kay Jesus. Si Maria tao lang, kagaya ng nanay mo, kapatid mong babae, at nanay ko. Okay, sumunod. Nung si Jesus ay hinuli na. Anong ginawa kay Jesus? Nilatigo, tama? May nagawa ba si Maria? Hello? Inawat ba niya? Nung pinapako na si Jesus, may nagawa ba siya? Nung sinilagyan ng koronang tinik, may nagawa ba si Maria? Nung si Jesus inangat na sa cross, may nagawa ba si Maria? Okay, si Jesus nagsalita. Anong sabi niya kay Maria? Babae. Hindi sinabi ng nanay.
babae ang iyong anak si Juan. Juan ang nanay mo si Maria. Naku, ano? Alam mo, kung bababa lang si Maria at yung ating mga kababayan ay makikita niyong lumulod sa ribultong walang buhay, baka pagpapitikin yung mga tenga natin eh. Hindi ako yan eh. Ribulto yun, luluhuran yung ribulto. Tao lang ako eh. Kahit ang Diyos hindi pinapagawa yun. Pero sabi ng Panginoon, parang maligtas ang tao, anong dapat gawin? Sabi diyan, sino man ang nagsisitawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Okay, as we end, sino ba ang tagapagligtas, Pastor? Si Maria ba talaga o si Jesus? Hindi si Maria. Tao lang siya. Na pinili ng ating Ama sa Langit. Mapalad na babae, dalaga. Wala pang karanasan sa pag-aasawa. Kasi ikakasal pa lang sila ni Jose. O, makinig. Hindi si Maria ang tagapagligtas. Hindi din siyang napako sa cross. Si Maria bang napako sa cross? Wala nga siyang nagawa. Anong ginawa niyo dun sa Passion of Christ? Hinawakan ng buhangin. Buhangin lang. Wala siyang magawa eh, kasi tao lang si Maria. Pero si Jesus, pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, di ba nilibing siya? Patuloy na siya Diyos. Nawala siya sa libingan, lumabas siya. Nabuhay siyang muli. Bakit, Pastor? Pinapakita ni Jesus na hindi lamang siya tao. Siya ay Diyos na higit pa sa mga santo, santa at mga ribulto. Kaya anong dapat gawin ng tao? Sabi nito, sino man ang sumampalataya kay Jesus sa pangalan ng Panginoon Jesus ay mangliligtas. Okay, ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y sumampalataya na kay Jesus? Amen. O sino rito yung mga sumampalataya na kay Jesus? Tumanggap na kayo sa kanilang puso. Salamat. Pero kung hindi pa, alam mo, nakakatakot. Kung hindi mo pa kilala si Jesus sa buhay mo, makasalanan ka, mapupunta yung kaluluwa sa impyerno, sa apoy ng walang hanggan. Pag nandun na yung kaluluwa mo, wala nang pag-asa makalis ka ro. Yun ang nakakalungkot doon. Pero sabi ni Jesus, siya ang tagapagligtas. Sabi ni Jesus, sino man ang tatawag sa Kanya, sino man ang sasampalataya sa Kanya, ay maliligtas. Nakuha po? Tayo pong lahat ay tumayo. Ipikit natin ang ating mga mata. At tayo pong lahat ay yumuko. Tayo tayong lahat, mga anak, mga adults. Tayo pong lahat ay tumayo at yumuko. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, aming Ama. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko, O Diyos, kung sa ibang bansa ay gabi at naka-online po kami, abutin niyo po rin sila paano yung Ebanghelyo. Maging sila na mapanauhin po namin ang dito. O Diyos, dalangin ko, pagbuksan niyo po ang puso ng bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit, walang didilat, pikit lang yung muko. Kaibigan, dalawa lang ang pupunta ng tao pag tayo pumanaw. Kung si Jesus ay nasa iyo, langit ka. Pero kung si Jesus ay hindi mo pa tinawagan, hindi mo pa sinampalatayanan sa puso mo, mga anak, kahit pa tayo adult, mapapahamak ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Kailangan mo si Jesus. Sampalatayanan mo siya at pagtiwalaan. Okay, habang nakayukot nakapikit, kung nais mo rin ipagkatiwala kay Jesus ang buhay mo, hindi sa ribulto, hindi kung kani-kaninong santo't santa. Kay Jesus lamang, sapagkat siya ang tagapagligtas, wala nang iba. Sabayin mo ko sa panalangin. Kung nais mo rin magtiwala kay Jesus, tanggapin sa iyong buhay, sabihin mong panalangin ito, nakahanda na po kayo, sundan niyo po ako. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, humingi po ako ng tawad at aking pinagsisihan ang aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, O Diyos. Ako'y kahabagan. Sa oras din pong ito, binubuksan ko ang aking puso. Aking pinagsisihan ang aking mga kasalanan. At Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, upang maging aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay
ng aking kaluluwa. O Jesus, mula ngayon, maghari ka nawa sa aking puso, sa aking buhay. Kayo po ang manguna sa akin mula ngayon. Tulungan niyo po ako na lumago sa iyong mga salita. Tulungan niyo po ako na maging maayos ang aking buhay. Bigyan niyo po ako ng pagkauhaw mula sa iyong mga salita, sa iyong katotohanan, sa iyong mga katwiran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sabi ni Jesus, basahin natin. Pwede? Sabay-sabay. Sapagkat ang lahat ng sisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Sabi ni Jesus, ang lahat ng tatawag sa Kanya, maliligtas. Kung tinawagan mo siya ngayon, niligtas ka niya mula sa kapahamakan sa apoy ng impyerno at kailanman hindi ka na mapapahamak. Amen? Hindi siya ribulto. Siya ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Siya ay buhay, nasa langit siya. Pero sa ating mga Kristyano, siya ay nasa puso natin. Amen? Sa pamagitan ng banal na Espiritu. So kayo ipagpalain ng Diyos. Tayo na lahat ay umupo. So tayo po ba ay naliwanagan? So ang Diyos hindi siya ribulto. Ayaw niya nun. Galing siya din. Siya'y buhay, siya'y Espiritu. Hindi man natin nakikita, pero kita tayo ng Diyos, tanaw tayo ng Diyos. So, tawagin natin ang ating